kagaya ng theology ng Catholic Church. Si Pedro raw ang bato na pinagtayuan ng iglesia. Kasi ang kahulugan daw ng salitang Pedro ay bato. Sa video na ito ay atin pong pag-aaralan ang Mateo 16:18. Ang mababasa po natin sa talatang ito ay ganito. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ang talatang ito, mga kababayan, ay nag-iisa lamang na talata sa buong Biblia na ganito ang nakasulat. Kaya lahat po ng mga religions, napakarami po sa kanila ang naniniwala na nagtayo ang ating Panginoon Jesucristo ng iglesia. Isa na po dyan ang Catholic. Ang Catholic naman ay itinayo daw ng ating Panginoon Jesucristo ang iglesia kay Pedro. Mali po yan. Napakarami pong tumututol dyan, mga kaibigan. Ang MCGI naman at saka mga ibang religion katulad ng SDA ay ang claim naman po nila ay itinayo ng Panginoong Jesucristo ang iglesia nila. Na yang aral po na yan ay aking tinututulan naman sapagkat ang Panginoong Jesucristo bilang tagapamagitan ay hindi po siya nagtayo ng kahit isang iglesia. Wala pong saysay ang pagiging tagapamagitan ng ating Panginoong Jesucristo kung ang pagkaunawa ng isang tao ay siya ang nagtayo. Tinututulan ko po yan sapagkat ang magtatayo po talaga ng iglesia ay ang Ama, ang Diyos Ama. Ngayon, sa talatang ito, mga kababayan, na binasa po natin, na mayroon tayong nakikita dyan sa talata na yan na tatlong bato. Yan po ang aking sinasampalatayanan naman ngayon, mga kaibigan. May nakikita po ako dyan sa Mateo 16:18 na tatlong bato. Ganito po yan. Basahin ko po uli. At sinasabi ko naman sa iyo, ang Panginoong Jesucristo ang nagsasalita, subalit ang mga katagang ito ay galing sa Ama. Alam na po ninyo yan, mga kaibigan, na galing sa Ama ang mga sinasalita ng ating Panginoong Jesucristo sa tagpong ito. Tuloy po natin. Na ikaw ay Pedro. Yung Pedro po dito ay bato din, bato. Ngayon, mas maliit na bato si Pedro kaysa kay Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo ay malaking bato. Ngayon, ituloy po natin. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Si Panginoong Jesucristo, hindi niya sinasabi na at sa ibabaw ko. Kung mas malaki ang Panginoong Jesucristo na bato kaysa kay Apostol Pedro, hindi niya sinasabi na at sa batong ako, kundi meron po siyang hawak na maliit na bato. Hindi po makukumpleto ang kwento ng Biblia kung wala itong maliit na bato na ito. Ulitin po natin, i-analyze po natin yung bagay na iyan. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Kapag sinabing ito ay nasa kanyang palad o hawak niya yung bato. Hindi po niya sinabi sa talatang yan na at sa ibabaw ng batong ako. Kung halimbawa, susuriin natin
kung ang Ama ang nagsasalita sa pamamagitan niya. Kung ang Ama ang nagsasalita at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Mga kaibigan, hindi po ang Kristo ang magtatayo. Kung boses po yan ng Ama, hindi po ang Kristo ang magtatayo, ang Ama. Ngayon, punta po tayo sa kabilang panig. Kung ang Kristo naman ang nagsasalita at sa ibabaw ng batong ito, ang ibig po sabihin niyan ay mayroon pang ibang bato na pagtatayuan ng iglesia. Ito po ang hindi mapagkasundoan ng marami dahil lahat po sila ay mamamali. Inalis po nila, nakalimutan po nila yung word na ito. Ulitin po natin. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Yan, bato na po yan. At sa ibabaw ng batong ito, hindi po niya sinasabi dyan, mga kaibigan, na at sa ibabaw ng batong ikaw. Hindi rin niya sinasabi na at sa ibabaw ng batong ako. Hindi po ganon. Nakalagay po dyan, at sa ibabaw ng batong ito, mayroon pong pagtatayuan. Yan po ay sa kapanahunan na ng wakas. Sapagkat, tandaan po natin mga kaibigan, 3 kapanahunan yan. Kapanahunan ng mga Israelita, yan po yung mga tinatawag na ginawang banal. Hanggang kay Kristo po yan. Then, kapanahunan po ng mga apostol, hanggang kay Apostol Pablo po yan. Then, ang kapanahunan po ng wakas, after na pag-alis ni Apostol Pablo, pagkamatay ni Apostol Pablo, yan na po yung pasimula ng kapanahunan ng wakas. 3 kapanahunan po yan. Ngayon, yung 3 kapanahunan, para madagdagan po natin ang ating kaalaman, itinitindig po yan ng 3 nakapako sa krus. Isa sa kaliwa, tapos si Kristo, tapos isa sa kanan. Yan po yung 3 kapanahunan na yan. Yan po ang nagpapatotoo sa 3 kapanahunan na yan. Ngayon mga kababayan, kung bakit sinasabi ko na ang talatang ito ay napakarami ng nailigaw, sapagkat ang ating Panginoon Jesucristo na malaking bato, maririnig po natin mamaya dyan sa sasabihin ni Brother Eli Soriano, boulder, mass of rock, yan po ang sasabihin niya. Okay, mas malaking bato, siya po ang pinagsasaligan ng lahat ng apostol, mga propeta, lahat ng nagtayo. Siya po ang pinagsasaligan ng lahat. Kaya kung sasabihin nila na tinayo ni Kristo ang iglesia nila, mali po sila, 100% mali. Sapagkat siya ang pinagsasaligan ng lahat ng religion. Nandito na po ngayon ang Church of God, Born Again Christians, na may daladala ng tamang bautismo para sa kaligtasan, para sa buhay na walang hanggan, at tamang pagtatala ng mga pangalan ng mga mababautismuhan. Ito na po yun. Kaya sinasabi ko naman po ngayon na yung sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo dito sa talatang ito na at sa ibabaw ng batong ito, ibabaw ng bato na yun, maliit. Ito na po yung Church of God Born Again Christians. Bakit? Diyan po inihayag ng Panginoong Diyos ang tamang bautismo tungo sa kaligtasan. Diyan din po inihayag ang pagtatala, tamang pagtatala ng mga pangalan. Sapagkat mahalaga po ang pagtatala ng pangalan dahil po makikita po sa langit kung tama ang pagtatala ng pangalan dito sa lupa, ganun din po sa langit. Ngayon mga kaibigan, balikan po natin ang Mateo 16:18. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro.
Hindi po niya sinabi dito. At hindi po sinabi na, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ikaw. Hindi po ganon. Kaya mali na po kaagad yung Catholic na kay Pedro daw itinayo ng Diyos ang tunay na iglesia. Mali po yan. Kayong mga nandyan sa Catholic, magsuri po kayo. Huwag ho kayong basta maniwala na lang na ganon ay tama na sila. Mali. Tandaan po ninyo ito. Mapapamalian po natin ang Iglesia Katolika sa mga talatang ito, sa mga words na ito. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito. Hindi po yan sinabi na at sa ibabaw mo at sa ibabaw ng batong ikaw. Hindi po. Hindi rin po sinabi na at sa ibabaw ko at sa ibabaw ng batong ako. Wala po yan. Nakalagay po at sa ibabaw ng batong ito. Ito, batong ito. Itatayo ko ang aking iglesia. Sa bato po itatayo. Sino yung bato? Maliit lang. Hindi po malaki, maliit lang. Kasi yan po ay sa kapanahunan ng wakas. Ngayon mga kababayan, ituloy po natin i-analyze ang talata na ito. At sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Semicolon po. Ang punctuation mark. Tapos tinuloy. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Yan po sa parte ng talata na yan ang nagpapatunay na ilalagay nga dyan ang tamang bautismo, sapagkat yung maling bautismo na lubog sa tubig ay papunta sa Hades, patay. Ang tamang bautismo papunta sa Sheol, buhay. Tandaan po ninyo ito. Hindi magsisipanaig sa kanya ang alin? Hades. Yang Hades at Sheol yan mga kaibigan ay istorya nagmula kay Lucas. Hindi mananaig ang Hades sa pintuan ng iglesia na yan, sapagkat diyan po ilalagay yung tamang bautismo, dahil ang tamang bautismo mga kababayan ay papunta sa Sheol. Ang bautismo lubog sa tubig ay papunta sa Hades, palubog sa tubig, palubog, papunta rin sa Hades. Ngayon, mayroon po tayong idadagdag na talata tungkol dyan sa topic na yan sa mga susunod na video. Ito po ay mga napunta sa Hades, nananaig ang punta sa Hades, kayong mga inilubog sa tubig, Hades po kayo. Hindi ko po gawa-gawang istorya to. Nababasa na po Hades. Ngayon, binubuhay muli yung mga nasa Hades kung matagpuan ninyo yung tamang bautismo. Na ang bautismo dito sa Church of God, Born Again Christians, na sinasabi ko, yan ang kalaban ng bautismo na lubog sa tubig, sapagkat ang bautismo dito sa Church of God, Born Again Christians ay mula sa instruction ng Biblia, mula sa instruction ng ating Panginoong Jesus. Mabubuhos na tubig sa binabautismohan. Yan po ang tamang bautismo na bumubuhay sa mga espiritong nasa Hades. Nakita po ninyo ang talata. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ito pong Church of God Born Again Christians ay hindi nanaig ang pintuan ng Hades, sapagkat ang pintuan ng Hades na sinasabi dito sa verse na ito ay bautismo na lubog sa tubig. Lahat yan sa buong daigdig mga kababayan na nagbautismo ng lubog sa tubig ay magagaya po kayong lahat doon sa
kwento ni Lucas tungkol sa mayamang lalaki na napunta sa Hades at saka yung mahirap na tao napunta sa Sheol sa kandungan ni Abraham. Bakit kandungan ni Abraham? Mga kababayan, lahatin mo Biblia, basahin mo kung may tiyaga ka, mabigyan ka ng unawa. Bakit Abraham? Siya po ang may tipan ng Diyos tungkol sa kaligtasan sa bautismo. Nakalagay po lahat dyan sa Biblia. Ang ganda po ng pagkaka-arrange sa Biblia. Mula kay Abraham, yan ang ama ng bautismo sa ngayon. Noon hanggang ngayon. Siya ang pinaglatagan ng istorya ng Diyos, si Abraham. Bakit? Dahil sa pagtutuli. Sa kanya ibinili ng pagtutuli sa lumang tipan. Ngayon, dito, pagtutuli sa puso sa bagong tipan. Mahaba pong kwentuhan yan, mga kaibigan. Hindi na po natin masyadong hahabaan yung ating pagkukukwento. Makapulot lang po kayo ng magandang aral. Dagdagan na po ninyo yan. Kapag naunawaan po ninyo ang aking sinasabi, hanapin po ninyo ang Church of God, Born Again Christians, magpabautismo kayo ng bautismo tungo sa buhay na walang hanggan. Ngayon, mga kaibigan, dito sa topic natin na iisang talata lang po ang aking gagamitin. Hindi na po natin hahaluan para hindi po magkahalo-halo, magkaligaw-ligaw. Sundan na lang po natin yung video kung anong talata na gagamitin ni Brother Eli Soriano. Sundan na lang po natin kung mayroon tayong kokontrahin o tututulan, ay tututulan ko yan. Ngayon mga kababayan, nandito na po ang pagliligtas ng Panginoong Diyos sa ating bansa, sa Pilipinas. Bakit? Dito po inilabas ng ating Panginoong Diyos ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan, sapagkat ang tamang bautismo, iyan ang unang pagkapanganak sa Espiritu Santo, at ang pagiging born again ay nasa langit na po yan. Hindi po dito sa baba. Ang mahalaga lang po hanapin dito kung paano mo hanapin ang pangalang born again Christian sa nakalagay sa Bible. Eh nahanap na po natin yan. Huwag ka lang humiwalay sa Church of God, kasi at Church of God po yan. Yan ang pangalan ng nasa langit na iglesia. Ngayon, iniaagapay dito sa lupa yung kung ano yung panglupang pangalan na matatanggap nila sa langit. Yan po ang tindig natin dito ngayon sa Church of God, Born Again Christians, mga kaibigan. Nagsimula po ito sa isang maliit lamang na grupo ng mga tao. Tandaan po ninyo yan, nagsimula lang po yan sa maliit. Kaya nga, ang paniwala ko po, yung batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Sa maliit nga po yan magmumula, hindi po sa malaki. Kaya nga po nakasulat sa Mateo pa rin, kung may pananampalataya kasing liit ng butil ng mustasa, ayan po, ginamit yan. Pero hindi na po natin idadagdag yung paliwanag tungkol sa bagay na yan para hindi ho tayo maligaw sa kwentuhan. Kasing liit lang po ng butil ng mustasa. Hindi pong malaki kasing laki ni Pedro. Hindi po. Maliit lang. Ngayon, mga kaibigan, madadagdagan po ninyo ang inyong mga pag-aaralan tungkol sa bagay nito. Subaybayan lang po ninyo. Pare-pareho pa tayong mag-aaral. Magsasaliksik po tayo ng katotohanan tungkol sa bagay na ito. Ituloy po natin ang video ni Brother Eli Soriano at ating tatalakayin. Himay-himayin natin mabuti at ilalagay natin ang mga naunawaan natin tungkol sa bagay na ito. Kanilang theology, hindi nila pinag-aralan na sa Biblia, maraming kahulugan ang bato. Ang salitang bato, Petros, bato, ay maliit, hindi malaking bato. Kasi yung malaking bato, yung boulder of rock, ang tawag po sa Grego ron, Petra. Petra. A mass of rock. Whereas ang salitang Petros ay iba sa Petra. Kasi ang Petros na siyang itinawag ni Kristo kay Pedro, a piece of rock. A piece, maliit na bato. Hindi kagaya ng Petra, a boulder
Mass of Rock. Ang pinagtayuan po ng iglesia, hindi pwedeng si Pedro gaya ng Catholic theology. Kaya gibayang iglesia katolika na yan pagdating sa real theology. Kasi hindi kaya ni Pedro dalhin yung buong structure kung isa siyang maliit na bato. Magigiba ang structure. Ang kailangan na pundasyon ng iglesyang totoo ay malaki, malalim, malaking bato na sa Greek ay Petra, which is the feminine, at yung Petros, masculine yun. At ang nakasulat sa 16:18 ng Mateo, hindi Petros. Nung sabihin ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, yung pong salitang bato ron ay Petra, hindi Petros. Kaya hindi si Pedro yon. Kaya diyan pa lang sa punto na yan, na si Pedro raw ang batong pinagtayuan, bobong-bobo na ang mga scholars ng Katoliko. Ba't ko sinabing bobo? Harapang panluloko yan Sa puntong ito mga kaibigan ay tama po si Brother Eli na maling-mali po ang Katoliko. Sapagkat ang claim po nila ay kay Pedro daw itinayo ni Kristo ang iglesia. Mali po yan. Tandaan po natin yan. Lahat po kayo na andyan sa relihiyong Katoliko na tinatawag natin na Iglesia Katolika Apostolika Romana ay ligaw na po yan. Tandaan po ninyo yan. Kung magpapatuloy po kayo dyan, ay alam na po natin ang inyong kahahantungan yan. Kaya hanapin po natin ang tamang bautismo para sa kaligtasan ng bawat isa. Ngayon, mga kaibigan, yung binanggit po ni Brother Eli na boulder, malaking bato ang pagtatayuan, natural po, dyan po nakasalig lahat ang iglesia kay Kristo. Pero yun pong ating inanalyze kanina tungkol sa at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Hindi po yan naunawaan ni Brother Eli Soriano, mga kaibigan. Kapag mawawala po yun, batong ito na sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo, tiyak yun, hindi matutupad yung sinasabi na pagpapahayagan niya. Yun pong binabanggit dito na maliit na bato na sinasabi ko naman ay yan po yung pagpapahayagan niya ng tamang bautismo, tamang pangalan ng iglesia at saka tamang pagtatala ng mga pangalan. Tatlo po yan na sangkap ng kaligtasan. Hindi naman sa ibabaw ng Petra, ng Petros, itatayo ang iglesia, kundi sa ibabaw ng Petra. Kahit anong salin ng Biblia, ang tignan ninyo, ang ginamit doon, yung feminine gender na Petra, na ang kahulugan ay malaking bato. A mass of rock. Hindi po siya Petros na maliit na bato. A piece of rock. At ang katunayan, sa Biblia talaga, ang pinagtayuan ng iglesia, batong malaki, hindi si Pedro. Pati nga si Pedro, itinayo rin doon sa bato na yon. Yan po mga kaibigan, narinig na po natin na pati si Pedro ay itatayo din doon sa pinagsasaligan. Lahat po yan mga kababayan. Lahat po yan. Pundasyon po ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya hindi po maaari or hindi po pwede na si Kristo ang magtatayo kasi siya po ang pundasyon ng lahat. Sa kanya po nakasalik ang lahat. Pati itong Church of God, born again Christians na ito, kay Kristo po nakasalig. Ang aking sinasabi, yung maliit na bato na binabanggit ng ating Panginoon Jesucristo ay yan yung pagpapahayagan niya sa mga huling araw. Eto na nga po yun mga kaibigan, sapagkat nailabas na ang tamang bautismo tungo sa buhay na walang hanggan at dito na rin nailabas ang tamang pangalan ng iglesia at dito na rin nailabas ang tamang pagtatala ng mga pangalan ng mga umaanib. Tandaan po ninyo yan mga kaibigan ha. Basahin natin ang Efeso 2:20. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok. Kita nyo? Ang mga apostol at propeta itinayo sa ibabaw ng pangulong bato sa panulok. Napansin nyo mga kapatid? Hindi ang mga apostol ang pinagtayuan, kundi
mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol. Yung mga apostol, mga propeta, yun ay bahagi ng itinayo. Pero meron silang kinasasaligan, hindi sa kanila nakasalig. Sila man, mga apostol at propeta, nakasalig din sa pangulong bato na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ito na po yung aking sinasabi, mga kaibigan, na ang pinagsasaligan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Lahat po yan ng iglesia sa buong daigdig. Lahat po yan ng sekta na yan, nakasalig sa Kanya. Ngayon, kapag ang isang mangangaral, inaangkin niya na itinayo siya ng Panginoong Hesukristo, mali po yan. Kapag mayroong isang mangangaral na nag-aangkin itinayo ng Panginoong Hesukristo ang kanilang iglesia, yang iglesia na yan ay may dalang kasinungalingan na po yan. May aral na kasinungalingan na po yan, sapagkat nakalagay po dyan na ang ating Panginoong Hesukristo ay siya yung pinagsasaligan ng lahat. Pati mga apostol, mga propeta, hanggang sa mga guro ngayon, hanggang kay Brother Eli Soriano na iyan, mga kaibigan, may dalang kasinungalingan na aral, sapagkat ang claim niya ay ang MCGI daw ay tatag daw ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit nila sinasabi, mga kaibigan, na tatag ng Panginoong Hesukristo ang kanilang iglesia? Upang makahikayat, makaloko ng marami. Sapagkat ang kanilang tindig, kapag hindi daw itinayo ng Panginoong Hesukristo ang iglesia na kinaaaniban mo, ay mali naman daw. Subalit sila po yung mali. Kung maunawaan po ninyo ang Biblia, mali po yung mga taong nagsasabing si Kristo ang nagtayo ng kanilang iglesia. Sila po yung mali, sapagkat hindi pwedeng magtayo ang isang tagapamagitan. Mababasa po natin sa aklat ni Timoteo na ang Panginoong Hesukristo ay tagapamagitan ng Diyos sa mga tao. Yan po yan, tagapamagitan po siya, hindi po siya tagapagtayo. Ang magtatayo ng iglesia po talaga ay ang Ama sa pamamagitan ng pundasyon. Ngayon, yung iglesia po na ilalagay sa pundasyon na yan, yan yung pagpapahayagan naman ng tatlong sangkap ng kaligtasan. Ano po ang tatlong sangkap ng kaligtasan, mga kaibigan? Ito po yung tamang pangalan ng iglesia, tamang pagtatala ng mga pangalan ng mga umaanib, at tamang bautismo. Yan po yung tatlong sangkap ng kaligtasan. Ang katunayan sa 3:11 ng unang Korinto, pakinggan nyo. Sapagkat sino man ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na ito'y si Kristo Jesus. Maliwanag po ang ating pagkarinig na ang pinagsasaligan po ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa puntong ito ay maaalis na po yung ating iniisip na si Kristo ang nagtayo ng iglesia. Maliwanag, maliwanag. Ang saligan ng iglesia ay ang saligang bato na si Kristo. Hindi po si Pedro ang saligan. Sa 2:20 ng Efeso, pati si Pedro nakasalig o nakapibabaw, nakatayo sa ibabaw ng batong si Kristo. Hindi siya ang pinagsaligang bato. Ang katunayan pa, si Pedro may sabi na ang saligang bato si Kristo, hindi siya. Kung nag-iisip yung mga Catholic theologians, dito lang mapapahiya na kayo eh. 4 Gs ng gawa, ang nagsasalita rito si Pedro. Talastasin ninyong lahat at ng buong bayan ng Israel na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Diyos na mag-uli sa mga patay. Dahil sa Kanya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. At sa kanino man ang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas.
Ano? Palpak talaga yung Catholic theology. Kasi si Pedro na nga ang nagsasalita rito eh. Sabi ni Pedro, dahil sa kay Kristo, itong taong ito nakatayo na walang sakit, gumaling. Yung tao. Si Kristo, sabi niya, ang bato na itinakwil ninyong nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Si Pedro nagsasabi, ang sinasabi niya, si Kristo yung bato na pinagtayuan ng iglesia na itinakwil naman nung nagtayo ng kanilang sarili. Siya ang bato na inyong itinakwil, sabi. Ang bato na itinakwil ninyong nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulok. Siya ang bato. Sa versikulo 11. Si Kristo ang bato. Alin bato yon, mga kapatid? Na pangulong bato sa panulok. The chief cornerstone. Napakaliwanag niyan sa Biblia. Ang pinagtayuan ay ang chief cornerstone, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya ang pundasyon ng tunay na iglesia sa Biblia. Hindi ang kahit na sino. Na si Pedro raw ang bato. Ang tindi ng pagkakaligaw nitong mga taong ito. Ang tindi ng pagdaraya nitong mga nagsasabing si Pedro raw ang bato. Basahin natin yung Discourses on the Apostles' Creed, kapatid na Daniel, librong Katoliko. Ito po ang sabi ng Discourses of the Apostles' Creed by Reverend Clement Crock, page 216. The Latin word Petra meaning rock. Peter was the rock upon which the church was to be built. Yung Latin word daw na Petra, meaning rock. Nag-aano sila sa Latin eh. Tingnan nga natin yung Petra sa Grego. Kapatid, pakilagay mo nga yung Petra na pinagtayuan ng iglesia sa Biblia. Sa Grego, ang salita ay Petra. Ang kahulugan, a mass of rock. No? A mass of rock. Hindi mo dapat na, kasi ang kanilang language ng Iglesia Katolika, Latin eh. Hindi naman sa Latin itinulat ang Biblia eh. Isinulat ang Biblia sa Hebrew, saka sa Greek, at saka konti sa Aramaic. Para sabihin mo ngayon na yung Petra, ang kahulugan nun ay si Pedro, upon which the church was built, mali ka agad. Bakit? 2:20 pa lang ng Epeso, mali na kayo eh. Na ang sabi doon, apostol kasama si Pedro ron, mga kababayan. Huwag kayong paligaw. Huwag kayong paloko. Si Pedro kasama sa mga apostol siya. Ang sabi doon sa 2:20 ng Epeso, na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at mga propeta. Hindi yung mga apostol saka propeta nakatayo sa ibabaw ng saligan. Sino yon? Na si Kristo Jesus din ang pangulong bato, the chief cornerstone, ang pangulong bato sa panulok. Ang pinagtayuan ng iglesia ay ang batong si Kristo, hindi si Pedro. 2:20 ng Epeso. Nagpapatunay yan ang Catholic theology, hindi theology. Hanggang dito na lamang po muna ang video natin na ito, mga kababayan. Sapagkat naunawaan na po natin ang tungkol sa Mateo 16:18. Napatunayan po natin dito na hindi kay Pedro itinayo ng Panginoon Hesukristo ang iglesia. Ganon din po ang ating Panginoon Hesukristo ay hindi rin po sa kanya itinayo ang iglesia, kundi siya po ang pinagsasaligan ng lahat. At hindi rin po siya nagtayo ng iglesia, mga kababayan, sapagkat siya po ang pinagsasaligan, siya rin po ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Yan po ang katotohanan. Kaya etong punto ng video na natin ito ay napatunayan din natin na ang Church of God, Born Again Christians ay yan po yung pinagpahayagan ng ating Panginoong Hesukristo ng tamang pangalan ng iglesia, tamang bautismo at tamang pagtatala ng mga pangalan. Hanggang dito na lamang po muna at tayo ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na gumagabay sa atin sa pagsasaliksik natin ng katotohanan tungo sa ating kaligtasan. Amen.